Environmental pollution contributed to the deaths of about 9 million people in 2015. Isa rin ang plastic sa dahilan ng pagbaha at nakakain rin ito ng mga hayop. These facilities are polluting our air and releasing toxins that are harming our overall health. Right now, we're facing a man-made disaster of global scale, our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. The earth is changing time to time. So one of the problems that we are facing today is pollution. So ang pollution, ito yung pagpasok ng mga harmful materials and energy sa ating kalikasan. And the types of pollution that we have is air pollution that is caused by smokes and harmful gases, like yung pagsusunog and usok mula sa mga sasakyan at mga factory. And also, we have the water pollution that is caused of chemical runoffs or yung pagpapakawala ng mga chemicals sa mga katubigan. And also, yung pagtatapon ng mga basura sa mga ilog and mga dagat. Forests are one of the most important treasures of our planet. They give us clean air, protect animals, and help control climate change. But today, forests are disappearing because of deforestation and illegal logging. Because of human greed and lack of discipline, thousands of trees disappear every day. When forests disappear, animals lose their homes. Temperatures become hotter, and communities become more vulnerable to floods and landslides. Mga linyang magmula sa musikang mismo mo ang kapatiran. Mga salita na tilakal lamang na. Pero ngayon, ito'y isa na ang realidad. Before, people used to see the nature as the source of life. Malinis ang ilog at mga dagat. Sariwa ang hangin at luntian ang paligid. Pero ngayon, ibang realidad na ang aking nakikita. Plastic bottles sa kalsada, wrappers na tinatapon lamang sa kung saan, mga estero at ilog na halos basura na ang mga. Every day, mas lalong lumalala ang problema ito. At habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang naaapektuhan ng tao at ang ating inang kalikasan nang dahil sa ating mga kapilihan. So we ask ourselves, why is this happening? Improper waste disposal is one of the biggest environmental problems nowadays. May mga taong basta na lang nagtatapon ng kanilang mga basura sa kung saan convenient sa kanila. The plastic is not the problem, but it's the responsible people. The modern world relies on a massive, continuous network of production. Every manufactured product, clothing item, and energy source stems from this global system. However, this high level of industrial activity creates a severe impact on the global environment. Factories sit at the center of this environmental shift. And to maintain mass manufacturing,
industrial facilities burn immense quantities of fossil fuels, including coal, oil, and natural gas. This continuous combustion releases massive, uninterrupted streams of pollution directly into the atmosphere. These industrial emissions consist heavily of greenhouse gases, specifically carbon dioxide and methane. In the atmosphere, these gases function like a thick layer of insulation around the planet. Sunlight passes through, but the resulting heat cannot escape back into space. As a direct result of this trapped heat, global temperatures steadily rise. This atmospheric warming triggers a chain reaction worldwide, leading to intense heat waves, severe droughts, and accelerating polar ice melt. The disruption originates directly from industrial production. While global manufacturing cannot halt instantly, a transition toward renewable energy sources alters this trajectory. Addressing the climate crisis requires a clear understanding of these industrial drivers. Sa panahon ngayon, malaking dahilan ng climate change ang sobrang pagkonsumo, pag-aabuso sa kalikasan at pollution. Sa paglipas ng panahon, maraming likas na yaman ang ginagamit at nasisira dahil sa pagputol ng mga puno, maling pagtatapon ng basura at usok mula sa mga sasakyan at pabrika. Dahil dito, mas lumalala ang matinding init, pagbaha at iba pang suriling pangkalpaligiran nakakapekto sa kalikasan at sa buhay ng mga tao. Kaya mahalagang maging responsable tayo sa paggamit ng likas na yaman at tumulong sa pangalaga ng kapaligiran upang mabawasan ang epekto ng climate change sa hinaharap. Ngayon, ating tatalakayin ang isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mundo, ang climate change at ang epekto nito sa paglala ng mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Sa nakalipas na mga taon, napapansin natin na mas malalakas at mas minsana ang mga bagyong tumatama sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Mas malakas ang hangin, mas malakas ang ulan, at mas malawak ang pinsalang naiiwan nito sa mga komunidad. Ayon sa mga eksperto, ang pag-init ng mundo o global warming ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumalakas ang mga bagyo. Habang umiinit ang karagatan, mas maraming enerhiya ang nabibigay sa mga tropical cyclone dahilan upang maging mas malakas ang mga ito. Bukod sa mga bagyo, marami rin ang iba pa climate-related disasters tulad ng matinding pagbaha, landslide at storm surges. Ang mga kalamidad na ito ay nagdudulot ng pagkawala ng tahanan, kabuhayan at maging buhay ng mga maraming tao. Hindi lamang kalikasan ang naapektuhan, pati ang ekonomiya, edukasyon at kalusugan ng mamayan ay apektado rin. Kapag may matinding kalamidad, maraming pamilya ang napipinita magsimula muli mula sa wala. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng mga siyentipiko at environmental groups na bawasan ang greenhouse gas emission at pangalagaan ang kalikasan. Ayon sa kanila, mahalagang kumilos ngayon upang mabawasan ang mas matinding epekto ng climate change sa hinaharap. Ang climate change ay hindi na lamang isang usapin para sa hinaharap. Nararanasan na natin ito ngayon sa pamamagitan ng malalakas na bagyo at mas madalas na kalamidad. Habang may panahon pa, mahalagang magkaisa ang bawat isa upang protektahan ang ating kapaligiran at ang susunod na henerasyon. Normal na sa atin ang baha. Pero habang tumatagal, mapapansin na hindi na ito yung dating baha lang na mabilis humupa. Ngayon, mas mabilis na itong dumating, mas lumalalim at mas matagal bago mawala. At sa bawat pagtaas ng tubig, hindi lang bahay ang naaapektuhan, kundi pati buhay ng mga tao. Kapag may malakas na ulan o bagyo,
Maraming pamilya ang napipilitang lumikas. May mga bata na hindi makapasok sa paaralan, may mga magulang na hindi makapagtrabaho, at may mga nawawalan ng gamit na pinaghirapan nila ng matagal. Mas masakit isipin na ang baha ay hindi lang dahil sa ulan. Lumalala rin ito dahil sa pagtaas ng sea level. Dahil sa climate change, umiinit ang mundo. Natutunaw ang yelo sa mga polar regions at tumataas ang tubig sa dagat. Kaya sa mga coastal areas, kahit minsan walang malakas na ulan, pumapasok na ang tubig dagat. At kapag may storm surge, mas malakas ang alon, mas malawak ang pinsala, at mas maraming nawawalan ng tahanan. Ang pinakaapektado dito ay ang mga ordinaryong Pilipino, mga mangingisda, magsasaka, at mga pamilyang nakatira malapit sa dagat. Kapag nawala ang kabuhayan, mas lalong lumalala ang kahirapan. Climate change affects many people, especially farmers, because of very hot weather, strong storms, floods, and droughts. It is harder for farmers to grow crops. Sometimes their plants die or get damaged for harvest. When farmers cannot grow enough food, the food supply becomes lower. This can cause food prices to go up. Many families may find it harder to buy the food they need. In my opinion, climate change is a serious problem because it affects both farmers and consumers. We should help take care of the environment by reducing waste, planting trees, and keeping our surroundings clean. If we work together, we can help farmers and make sure there is enough food for everyone in the future. Sa totoo lang, hindi ko agad napapansin dati kung gaano kainit ang panahon. Pero habang tumatagal, ramdam na ramdam ko na mas nagiging extreme ang init ngayon kumpara noon. Yung simpleng paglabas lang ng bahay, parang bigla kang sasalubungin ng mainit na hangin. Yung init na hindi lang basta nararamdaman, kundi parang tumatagos sa ating katawan. Bilang estudyante, isa sa pinaka-experience ko talaga ay yung sobrang hirap maglakad or mag-commute sa ilalim ng tirik na araw. May mga araw na kahit ilang minuto pa lang akong nasa labas is pinagpapawisan na agad ako. Para ang bigat ng katawan and pakiramdam ko ay ang bilis maubos ng energy ko. Minsan, habang nasa school or nasa biyahe ako, ay nakakaranas ako ng sobrang init ng ulo, pagkahilo, at sobrang pagkapagod. Yung tipong kahit wala ka pang ginagawa ng mabigat, pagod ka na agad. Kaya lagi akong nagdadala ng tubig. Kasi napapansin ko kapag hindi ako uminom agad, mas sumasama yung pakiramdam ko. Habang nararanasan ko ito, napapaisip ako, ganito na ba talaga kainit ngayon o unti-unti nang nagbabago ang klima? Doon ko mas naintindihan ng nararamdaman ko hindi lang simpleng init ng panahon. Isa pala ito sa epekto ng climate change. At mas na-realize ko rin na kung ako na estudyante lang ay hirap na sa init, paano pa kaya yung mga taong araw-araw na sa ilalim ng araw para maghanap buhay? Sa personal experience ko, natutunan ko na ang sobrang init ay hindi dapat baliwalain dahil maaari itong magdulot ng dehydration at sa mas malala pa, heat stroke. Yung simpleng hindi pag-inom ng sapat na tubig o sobrang pagbilad sa araw is pwedeng maging seryosong panganib sa ating kalusugan. Sa araw-araw din,
mas napapansin ko na mas umaasa na tayo sa electric fan at iba pang paraan para lang maibsan ang init. Kapag sobrang init na sa labas, mas pinipili na lang ng mga tao na manatili sa loob ng bahay o sa malamig na lugar. Kaya ngayon, mas nagiging careful na ako. Umiinom ng maraming tubig, umiiwas sa sobrang init at sinusubukang protektahan ang sarili hanggat maaari. When we talk about climate change, we often look at statistics, rising temperatures, or numbers on a screen. But for millions of Filipinos, climate change is not a future warning. It is a harsh present reality that keeps on coming back and destroys every life, livelihood, and dreams. Home is a place wherein we must feel that we are safe and we are secured. It is where we build our dreams and raise our families. Pero paano ka makakaramdam ng seguridad at paano mo mapapanatiling ligtas ang iyong sarili o kahit ang iyong pamilya kung ang pagdaan lang ng isang bagyo ay kayang burahin ang ilang taon mong pinagpaguran? In just an instant, leaving families with nothing but the clothes on their back inside the evacuation centers. The destruction also attacks our livelihood. Our fishermen return from the sea with nothing because of the changes in temperatures which affect the level of sea waters. Our farmers watch their fields turn into lakes during floods or crack into dust during extreme droughts. Kapag sabay mong nawala ang iyong tirahan at ang iyong kabuhayan, you don't just lose material things, you also lose your stability and peace of mind. It is truly heartbreaking to watch our people go through this over and over and over again. Pero kahit paulit-ulit na tumataas ang baha, ang determinasyon ng bawat Pilipino ay hindi nalulunod. We rebuild, we help one another, and we survive. Subalit hindi sapat na matuto lang tayong bumangon. We need to protect our homes and livelihoods bago pa mahuli ang lahat. Because holding on to hope means fighting for a future na kung saan wala ng Pilipinong tatayo sa harap ng gumuho nilang mga tahanan. Let this be the last generations that rebuilds from nothing. Dahil ang tunay na kaligtasan ay hindi nasa bubong na hindi binabaha, kundi sa mga desisyong ating ginagawa. We are not just survivors of storms. We are the reason that the next generation won't have to. Every day, we touch the lives of people in Waterloo Region in so many ways. Sa mga kabataan na tulad ko to have the power to change the world. Today, climate change is affecting our environment, kagaya ng pagbaha, pagtuyo ng lupa, sobrang init ng panahon at populasyon. Nature is slowly losing its beauty because of human actions. And if we continue to ignore it, the future generations may no longer experience the clean air, green forests, and peaceful environment that we enjoy today. But despite these challenges, there is still a hope, and that hope is the youth. Kaya naman, mahalaga ang pakikilahok ng mga kabataan na tulad ko sa pangangalaga ng ating kapaligiran. As students and youth, we must become responsible and active protecting our environment. Maaari tayong magsimula sa simpleng paraan, tulad na lamang ng tamang pagtatapon ng basura, pagre-recycle, pagtatanim ng mga puno, pagtitipid ng tubig at kuryente, at pag-iwas sa sobrang paggamit ng plastic. We should always encourage others to become aware of the importance of caring of our planet. Let us stand together as one generation with one mission: to heal, to protect, and to restore our planet. Be aware, be responsible, be the generations that chooses actions
over silence and hope over destruction. Because the earth is our only home and it needs people who care enough to fight for it. Sa bawat pagising natin sa umaga, madalas nating nakakalimutan kung gaano kaimportante ang mundo sa paligid natin. But let's face it, our planet is changing and not in a good way. Ramdam na natin ang epekto ng climate change. Mas mainit na ang tag-araw, mas malalakas na ang mga bagyo, at bago-bago na ang panahon. It's easy to look at this disaster as regular news. Pero ang totoo, we are pushed to a corner. Nature is giving us a warning. Protecting nature and conserving our resources are no longer just optional green projects. Sila na ang pinaka-crucial nating depensa ngayon. Kapag pinotektahan natin ang ating mga kagubatan, coral reefs, at mga anyong tubig, hindi lang natin sinasalba ang mga hayop. We are actually saving ourselves. Pero paano nga ba tayo makakatulong? A small shift in our daily habit can create a healthy impact. For example, conserving resources like water and energy does not mean we have to live in the dark. It just means being smarter. Yung simpleng pagpatay ng mga ilaw kapag hindi ginagamit o ang pagbabawas ng single-use plastic ay maliit na bagay para sa atin. Pero malaki itong tulong sa kalikasan. If we learn to manage what we have today, we can lessen the damage of climate change tomorrow. Hindi pa uli ang lahat para magbago ng lifestyle natin. It's a collective effort, mula sa malalaking kumpanya hanggang sa bawat isa sa ating sariling tahanan. At the end of the day, ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lang tungkol sa pag-save ng puno o ng kuryente. It is about protecting our future and our next generation. In many parts of the country, climate change is no longer just warning on the news. It is something people wake up to every single day. Flooded streets, scorching heat, crops that no longer grow the way they used to. But in communities like this one, people are choosing not to wait for someone else to fix it. They are taking action together. What you are seeing here is not a government program. It is not a school project. This is neighbors deciding on their own that something must be done and doing it. Cooperation is the first step, and in a community facing the effects of climate change, it may be the most important one. Community leaders here say the biggest challenge is not a lack of resources. It is getting everyone on the same page and keeping them there. Because cooperation without discipline is short-lived. Rules need to be followed, schedules need to be kept, and every household must do its part. Flooded streets, unpredictable weather, matinding init, mapapansin natin, extreme climate events are no longer just headlines sa ibang bansa. Nararanasan na natin sila right here, right now. It's easy to feel helpless. Madaling isipin na ang climate change ay isang dambahalang problema ng gobyerno at malaking kumpanya ng ang makakasolve. What does it mean to take small actions? It's about our daily choices. Simple habits like switching off unnecessary lights to save energy, magdadala ng sariling eco bag para mabawasan ang single-use plastics, or segregating our waste at home para hindi napupunta sa dump site. On their own, these actions might seem small, parang patak lang ng tubig sa karagatan. Climate change is real, but hope is stronger. We don't have to fix everything at once. Just start with the small kinds of act. Save water, plant trees, and reduce waste, and also choose what's good for our planet.
If we act today together, we can still heal our planet. Future is not yet written, it is in our hands. So, we can make it brighter, greener, and full of light.